Ang kwento ay magsisimula sa Imperial Palace ng Great Shen Dynasty, sa capital city ng Parallel World. Ang emperador na si Tu Chenjun ay namatay sa digmaan at ang kanyang ika-4 na anak na lalaki na si Tu Ye, ay ang siyang ipinalit sa trono. Si Tu Ye ay hindi ang siyang itinalagang tagapagmanang hinirang ng yumaong emperador Tu Chenjun sapagkat ang Tu Ye na ito ay isang basura nagpapakasasa sa kahalayan walang kakayahan subalit, nagawa niyang mamana ang trono dahil sa suporta ng mga kurap na opisyal. Kapansin-pansin ang ekspresyon ng pagmumukha ng ating bida sa loob ng korte sambit niya sa kanyang isip tama raw ba yung narinig niya siya ay tinawag ng mga ito bilang Tu Ye yung walang silbing Emperor Tu Ye umano'y papaano ito naging posible. Lumalabas na ang ating bida pala ay isang modernong tao kailan lang siya ay nanunood ng mga video sa kanyang laptop habang nakikipagtalakayan sa mga bagay-bagay sa isang partikular na forum, nang bigla na lang mayroong tanong na nag-flash sa screen ng kanyang laptop. Ang nilalaman ng tanong ay ganito kung ito ba ay maaaring bumalik sa panahon sa aling dinastiya nito gustong maglakbay kasabay ng magkabilang design ay nagtanong ang ating bida kung anong uri ng kalokohan ito, anong uri ng ridiculous na tanong ito. Siya ay nagsimulang pumindot ng marahas crab demon type niya nagtanong kung ano ang problema nito umano'y ang pagbalik sa ancient times ay nangangahulugang pag-risk sa lahat ng uri ng kamatayan at maaaring hindi maging isang emperador na mayroong 3,000 mga concubines kung kaya ang ipanganak sa era na ito ay ang the best kaya siya ay dapat lang na maging grateful period. Agad na ipinost ang kanyang sagot. Balik sa kasalukuyan are you kidding me patanong na sambit niya sa kanyang isip hindi raw ba kinaya ng mga iyon ang sinabi niya na ang time travel ay kalokohan kung kaya siya ay itinapon ng mga iyon dito sa ghostly Chen Dynasty na ito, at siya ay binigyan ng kabaliwang set-up. Sa parehong sandali mula sa suot niyang bracelet ay mayroong maririnig na robotic voice, National Downfall System activated sambit nito. Hello host ako ay ang iyong AI assistant ang Downfall Bracelet, maaari mo akong tawagin sa pangalang Downey. What the hell sambit ng ating bida napatanong sa kanyang isip kung what the hell ang downfall system na ito siya raw ba ay pinaglaloloko nito. Mula sa bracelet ay muling maririnig ang boses ni Downey umano'y ang system na ito, ay generated mula sa pagnanais ng host. Sa simpleng termino hanggat mapabagsak lang nito ang Chen Dynasty maaari na itong makabalik sa realidad kung kaya good luck, siya na assistant nito ay gagawin ang kanyang best sa pag-assist. Sa kanyang isip ay napatanong ang babae kung bakit bigla na lang nag-zone out ang walang silbing Prince Tu Ye na ito sambit naman ng ating bida sa kanyang isip pabagsakin ang Chen Dynasty at siya ay maaari nang makabalik sa realidad, umano'y kailanman ay hindi pa siya nakarinig ng ganito ka-bizarre na time travel setup. Sa kanyang isip ay idinugtong ng babae na kadalasan ito ay nagbibigay ng creepy na ngiti kapag siya ay nakikita nito subalit sa araw na ito, ay tila mayroong kung anong kakaiba rito. Ang atensyon ng ating bida ay natuon sa babaeng nasa tabi niya what the heck sambit niya sa kanyang isip napatanong kung ano ito bakit nakikita niya ang impormasyon at data nito, na parabang siya ay naglalaro ng isang game. Mapag-aalaman na ang babaeng ito pala ay si Zhao Shu adoptive daughter ni Zhao Zuo ibinigay ni Zhao Zuo kay Tu Ye bilang concubine, upang ito ay ma-monitor at ma-control. Sa muli ay maririnig ang boses ni Downey umano'y ang information at data ay isang warm-hearted auxiliary function, na iginawad ng big downfall sa host. Kapag mayroong concern sa mga key figures na related sa downfall target ay maaaring ma-access ng host ang impormasyon at data ng mga ito anumang oras upang matukoy at makilala ang mga ito sa loob at labas, at maipanalo ang 100 laban. Sambit ni Zhao Shu sa kanyang isip iyon daw ba ay imahinasyon niya lang umano'y nung sandaling iyon ng lamapat ang mata ng prinsipe sa kanya, tila mayroong spark na nag-flash sa mga mata nito. Siya nga pala since hindi na binanggit ang tunay na pangalan ng ating bida o pangalan nito sa mundong kanyang pinagmulan ito'y tawagin na lang natin sa pangalang Tu Ye, na pangalan niya sa mundong ito. Sambit ni Tu Ye sa kanyang isip so ang magandang babae na ito ay in-arrange ni Zhao Zuo upang i-monitor siya hindi na raw masama, sapagkat ito ay medyo charming. Ang tinging ito na ibinigay ni Tu Ye ay nagdulot naman upang isipin ni Zhao Shu, na ang kanyang proud na acting skills ay nagawang mabuko ng prince na ito sa isang tingin lang. Ang paningin ni Tu Ye ay natuon sa ibang direksyon Your Highness sambit ng opisyal mukhang ito raw ay distracted kanina pa, nagtanong kung mayroon bang kung anong bumabagabag sa isip nito.
Sa isang sulok ay mapapansin ang presensya ng isa pang opisyal sa kanyang isip ay napatanong si Tuye kung ang dalawang ito ba ay kabilang sa mga kurap na opisyal na nabanggit sa opening narration, nagtanong kay Downey kung maaari niya rin bang makita ang information at data ng mga ito. Isang bagay naman na isinagawa ni Downey, ang data ay agad na ipinaskil. Base sa data ang political power na mayroon ng opisyal na ito ay 74 ang martial prowess ay 51 ang conquest ay 41 ang charisma ay 65 ang rebellion ay 76 habang ang Machiavellianism naman ay 70. Ang Machiavellianism ay ang paggamit ng talino subalit kadalasan ay sa dishonest na paraan o panlilinlang ng mga tao, upang makuha ang kapangyarihan at kontrol. Nagbigay ng impormasyon si Downey umano'y ang taong ito ay si Li Tianyuan ang right prime minister ng Chen Dynasty plastic brother ni Zhao Zuo ang tingin kay Tuye ay isang controllable na puppet, nagbabalak na ibigay kay Tuye ang korona bilang emperador. Ang isang ito naman ay si Zhao Zuo ang left prime minister ng Chen Dynasty plastic brother ni Li Tianyuan adoptive father ni Zhao Shu ang tingin kay Tuye ay isang controllable na puppet, nagbabalak na koronahan si Tuye bilang emperador. Sambit ni Tuye sa kanyang isip ang political power at Machiavellianism value ni Li Tianyuan ay off the charts habang ang kay Zhao Ju naman ay medyo mababa subalit walang weakness, na para bang isang hexagonal warrior. Sa kanyang isip ay sinabi ni Zhao Shu na ito palang ang unang pagkakataon na nagbigay ng ganito kalamig na titig ang highness sa kanya ito raw ay terrifying yet sa kung anong strange na dahilan, ay exhilarating din. Boldly sambit ni Prime Minister Zhao malamang daw na ang highness ay nag-aalala na baka ang trono na makukuha nito ay hindi magiging stable sa hinaharap, hindi raw ba? Not at all sabat ni Tuye sa katunayan ay gusto niyang maging unstable ng maaga ang trono ng ang bansa, ay maaga rin nababagsak. Ang tingin ni Zhao Shu ay natuon sa kanyang adoptive father umano'y kahit na sa mukha ng insulto ito ay nananatili pa ring kalmado gayunpaman, kailan pa naging ganito kamahiwaga ang highness. Well lahad ni Prime Minister Zhao after all ang will ng dating emperador bago mamatay ay ang kay Tusu ibigay ang trono, na kasalukuyang naglilid ng hukbo sa labas upang mag-ascend sa trono. So sambit ni Tuye sa kanyang isip so ang designated heir ng dating emperador ay ang Tusu na ito na mukhang sa kasalukuyan ay nasa labas ng capital, naglilid ng hukbo. Ngayon dugtong ni Prime Minister Zhao kaya ngayon ay lalabagin nila ang will ng dating emperador, susuportahan ang pag-ascend ng highness sa trono. No wonder sambit ni Tuye sa kanyang isip, no wonder na ang dalawang ito ay malakas ang loob na manatili rito sa capital. Kasabay ng pagkumpas at hakbang ay idinagdag ni Prime Minister Zhao na marahil ito ay hindi bigla na lamang lalabas sa ataol upang patayin sila subalit si Tusu ay ibang usapan na, after all ang balita patungkol sa pagpanaw ng yumaong emperador ay hindi pa kumakalat. Heto your highness sabay abot na sa kanilang mga kamay na raw ngayon ang imperial seal at maybe mas mainam na umatake muna at mag-issue ng decree, hayaang samahan ni Tusu ang yumaong emperador sa kamatayan. Napaisip si Tuye umano'y kung susundin niya ang plano ng mga ito mag-issue ng decree upang patayin si Tusu masisecure niya ang trono, subalit hindi makakatulong sa pag-achieve sa kanyang goal na mabilis na pabagsakin ang bansa. Siya ay magmimustulang puppet, na nasa ilalim ng awan ng mga ito. Ang katawan ng yumaong emperador ay mainit payet ang dalawang pinagkakatiwalaan nitong mga ministro ay sinusuway na ang kanyang huling kahilingan nagsasabwatan, upang mailuklok sa trono ang walang silbing prinsipe nang mapasakamay nila ang kontrol sa buong imperyo. Sa kanyang isip ay idinugtong ni Tuye na hindi siya makakapanood ng drama sa mundong ito walang cute na mga babaeng mapapanood mamanipulahin lang ng dalawang matandang baryang ito ni ayaw niya na nga, na manatili pa sa lugar na ito ng kahit na isang segundo lang. Kung kaya ano ba ang dapat niyang gawin ang paningin ay natuon sa Imperial Seal na hawak ni Prime Minister Zhao mayroong naisip na idea agad na hiniblot, umano'y bakit hindi niya nalang pabagsakin ang mga ito. Nabigla si Prime Minister Zhao sa bilis ng pangyayari sa pasigaw na paraan, ay nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Sa kanyang isip ay idinugtong ng ating bida na kung si Tuye ay mamamatay hindi raw ba't iyon ay katumbas na rin ang pagbagsak ng Chen Dynasty ito raw ay perfect kaya sige lang, siya ay pabagsakin na ng mga ito ngayon din. Tuye sigaw ni Prime Minister Zhao nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin sa bagay na ito tumugon si Tuye na ngayong siya na ang emperador siya na ang hahawak sa seal na ito magmula ngayon kung sino ang papatayin at sino ang papatawarin, ay nakadepende na sa kanyang pagpapasya.
Ano sambit ni Zhao Shu sa kanyang isip noon pa man ay talaga raw bang ang Highness ay isa ng lalaking mayroong lakas ng loob na kumprontahin ang kanyang adoptive father ng ganito, ito raw ay napaka-domineering. Ang emotional facial expression na ito ang napaka-tense na body language nito ito raw ay napakatapang kung kaya hindi raw ba kaya na ang dating asal ng Highness ang lahat ba ng iyon, ay hamak lamang na pagpapanggap. At ngayong ang Imperial Seal ay nasa kamay na nito ano ipapakita na raw ba nito ang tunay nitong sarili malamang na sa ngayon, ang kanyang adoptive father ay sumisiklab na sa galit. Sumigaw si Prime Minister Zhao na ito'y hindi pa man nakaka-ascend napakayabang na ano hindi raw ba nito naisip, na since siya ay mayroong kapangyarihang iangat ito siya rin ay mayroong kapangyarihang pabagsakin ito. Then kung ganun come on tugon ni Tuye umano'y kung ganun bilasan na nito, at siya ay patayin. Idinugtong sa kanyang isip na ito ay isang taong mayroong 77 na martial prowess value kung kaya, sana lang siya'y wag nitong biguin. Alright sugod ni Prime Minister Zhao kung ganun panoorin nito kung papaano niya ito sasakalin hanggang kamatayan gayunpaman siya ay pinigilan ni Zhao Shu adoptive father, ito raw ay kumalma. Kayong dalawa lapit ni Prime Minister Li ang mga ito raw ay tumigil na sa pagtatalo silang lahat ay mayroong parehong goal kung kaya, hindi ba't mas mainam kung ang mga ito'y kumalma muna. Li Tianyuan sambit ni Tuye sa kanyang isip ito raw ay medyo composed pues kung ganun kailangan niyang magdagdag ng panggatong sa apoy sinabi ni Prime Minister Li na ano raw ba kaya kung subalit ng mahagap ng kanyang paningin ang ginawang pagbitaw ni Tuye sa Imperial Seal, ay naging 180 ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang pagmumukha. Oops sambit ni Tuye at nang makita sa sahig ang basag na Jade Imperial Seal, ay hindi madrawing ang pagmumukha ni Prime Minister Zhao. My bad sambit ni Tuye hindi niya raw sinasadya-sadyang nadulas lang. Ang Imperial Seal ay sumasagisag sa tadhana't otoridad ng Chen Dynasty ito ay ang command ng emperador sa mga courtier at ang token, ng kanyang paghahari sa mundo. Ang hari ng Chen na si Tu Chenjun ay tinawag mismo ang kanyang sarili bilang Chen Yuan Emperor, ini-imply na ang Chen Dynasty ay magtatagal kahit na ilang henerasyon pa ang dumaan. Sa kanyang isip ay inilahad ni Tuye na ang pagbasag sa Imperial Seal ay isang capital offense ang pampu-provoke niya sa ganitong extent, siya ay hindi naniniwalang ito'y ma-e-endure pa ng mga ito. So ano siya raw ba ay papatayin na nito ngayon at hahayaang ma-accomplish niya ang task ng pagwasak sa bansang ito ikaw nang gagalaiting sambit ni Prime Minister Zhao gayunpaman, siya ay pinigilan ni Prime Minister Li. Inilahad kay Prime Minister Zhao na ang Highness hindi Highness kundi Majesty, ang Majesty ay nagbibiro lang. Ang buong mundo ay pag-aari nito kaya ano naman daw ba ang magbabago sa pagkabasag ng hamak lamang na Imperial Seal kung ito ay nabasag then nabasag, ito ay hindi big deal. Gumagabi na dugtong pa ni Prime Minister Li kung kaya Your Majesty ito raw ay magpahinga na rin ng maaga, sa ibang araw na lang nila discuss ang patungkol sa iba pang mga bagay. Ang dalawa'y tumalikod at nagsimulang humakbang palabas tawag ni Tuye hindi raw ba't ang emperador at mga karaniwang tao ay pantay lang sa ilalim ng batas kung kaya ano, siya ba ay hindi papatayin ng mga ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang residence kung saan, sinabi ni Prime Minister Zhao na kailangan nilang makaisip ng paraan kung papaano didispatch sa ang Tuye na iyon. Lord Zhao tugon ni Prime Minister Li, alam ba nito ang consequences ng pag-eliminate kay Tuye? Nagtanong si Prime Minister Zhao kung anong consequences naman ba ang mayroon you spineless fool, ni tinawag pa rin daw nitong Your Majesty ang kid na iyon kanina. Foolish sambit ni Prime Minister Li sa malakas na boses kasabay ng hakbang umano'y sa ngayon si Prince Tu Su ay naglilid ng army sa labas kaya kapag si Tuye ay namatay sa capital sa ilalim ng suspicious na circumstansya hindi raw ba na silang mga pinagkakatiwalaang ministro ng yumaong emperador, ay ang siyang magiging kauna-unahang target sa investigasyon at punishment ni Tu Su. Ang ginawang pagbasag ni Tuye sa Imperial Seal ay nangangahulugan lamang ng pagkawala ng kanilang bargaining chip laban kay Tu Su sa ngayon ang tanging maaasahan lang nila ay ang makaupo sa trono ang Tuye na iyon, kaya iyon ay hindi pa nila maaaring i-dispatch sa ngayon. Mayroong nag-click kay Prime Minister Zhao teka lang sinasuggest raw ba nito na sinadyang basagin ni Tuye yung Imperial Seal upang mapigilan siya sa binabalak niyang pagpatay kay Tu Su, exactly tugon ni Prime Minister Li. Originally si Tu Su ay isang balakid sa landas ni Tuye patungo sa trono subalit ngayong ang pag-ascend ni Tuye ay mayroon ng katiyakan, kailangan nung irekonsidera ang relasyon nun kay Tu Su.
Sa kontinenteng ito kung saan iba't ibang mga bansa ang nagpapaligsahang mangibabaw at hindi mabilang na mga buhay ang nagdurusa, ay nagawang mapacify ng Chen Dynasty ang rehiyon at na-unify ang Northern Continent. Idinugtong ni Prime Minister Lee na bukod kay Tuso na hawak ang matinding military power ang presensya nun ay nagdudulot upang sila ay maglakad ng mayroong pag-iingat sa korte, subalit hindi na o-overpower ng husto si Tuye. Kung kaya kapag sila ay nagpatuloy pa sa pag-press ng husto kay Tuye hindi malabong hayaan nung makapasok sa capital si Tusu, at ang kanilang plano ay masisira. Ayaw niyang mga ahas na mag-risk ng ganoon isa pa, maaari ring gumamit ng triangular relationship si Tuye upang kontrolin sila. Boldly sabat ni Prime Minister Zhao hindi raw ba't ito'y masyado lang na nag-o-overthink ni ang kid daw ba na yun, ay mayroong sapat na utak upang makapag-isip ng ganoon kalayo. Binigyang diin ni Prime Minister Lee yung huling pariralang binitawan ni Tuye kanina bago sila umalis hindi raw ba't ang emperador at ang karaniwang mga tao ay pantay lang sa ilalim ng batas tinanong si Prime Minister Zhao, kung alam ba nito kung kaninong kataga iyon. Iyon ay ang mga kataga ng Chief Minister ng Chen Dynasty na si Wei Xingluo, 100 taon na ang nakararaan. Noon si Minister Wei ay pinapabore ng husto ng hari ng Chen mayroong hawak na matinding kapangyarihan at virtually above sa lahat maliban sa emperador gayunpaman dahil lang sa ang hari ng Chen ay nawala ng tiwala sa kanya, iyon ay pinatawan ng sentensyang kamatayan sa pamamagitan ng dismemberment. Sinabi ni Prime Minister Zhao na ngunit siya ay hindi si Wei Xingluo kailanman siya ay hinding-hindi yuyuko sa kid na iyon, sapagkat iyon ay umaasa lang naman sa military strength ni Tusu. At since iyon ay hindi nag-issue ng anumang order, siya na mismo ang magpapadala ng mga tao upang patayin si Tusu then sa Tuye na iyon ibubuntan ang sisi, ang resulta ay pareho lang naman. Hindi umimik si Prime Minister Lee sa kanyang isip ay inilahad na dati ang rason ng kanilang pagsuporta kay Tuye ay dahil sa lahat ng anak na lalaki ng emperador iyon ay ang sa tingin nilang pinakamadaling makontrol gayunpaman ngayon mukhang, napangisi si Prime Minister Lee. Late Emperor dugtong niya sa kanyang isip, ang mga descendants nito'y talagang napaka-amusing. Lumipat ang eksena sa loob ng quarters ni Tuye kung saan siya ay hindi makatulog na karamdam, ng matinding pagkainip. Malalang mga pagkain lahad niya boring na mga laro kailangang magbasa ng mga memorials na ang mga karakter na nakasulat, ay hindi niya kilala. Umano'y walang anumang maganda dito at doon ang era na ito ay lubhang napaka-boring walang phones walang computer, pakiramdam niya siya ay mababaliw na. Sa parehong sandali ay mayroong dumating na mapag-aalamang si Zhao Shu Your Majesty bungad nito, siya raw ay narito upang paglengkuran ang silid tulugan nito. Ganito ang inisyal na reaksyon ni Tuye sa kanyang narinig, binabawi niya na raw yung sinabi niya. Pagsapit ng umaga sa quarters ni Tuye, sa loob ng kanyang silid. Hay buntong hininga niya hindi niya nakontrol, talagang hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. Gayunpaman upang matapos ang kanyang misyon kailangan niyang trouble si Miss Zhao Shu ang kanyang paningin, ay natuon sa hairpin na suot ni Zhao Shu. Inilahad sa kanyang isip na sino ba ang mag-aakalang ito ay ang siyang magiging susi para sa kanya upang makumpleto ang task sa pagwasak sa bansang ito, at makabalik sa modernong mundo sa araw na ito. Nagbuhos ng alak sa baso Zhao Shu tawag niya hindi raw ba, na ito ay isang spy na ipinadala ni Zhao Zhou upang magmanman sa kanya. Ganito ang naging reaksyon ni Zhao Shu sa kanyang narinig siya ay na-exposed, ito raw ay imposible. O Your Majesty lahad niya nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito, ito raw ay hindi niya maintindihan. Sumagot si Tuye na wag itong mag-alala sapagkat, siya ay walang paki sa private dealings nito kay Zhao Zhou. Kasunod ng pag-inom ay bamaling inilahad na ito ay inilagay nun dito upang siya ay i-monitor lang at makontrol tama raw ba ngunit ngayon, kamusta ang pakiramdam ng ma-expose on the spot? Talagang ini-enjoy niya raw ang laro nilang ito ni Zhao Zhou dahil kung hindi, ang kanyang pagiging emperador ay magiging napaka-boring. Ano sambit ni Zhao Shu sa kanyang isip ang pagpapadala raw ba sa kanya ng kanyang adoptive father sa tabi nito ay isa lamang laro at sa pagsasabi nito ng ganito sa kanya, ito raw ba ay nangangahulugang ito ay napagod na sa larong ito. Hay hikab ni Tuye ang alak na ito ay medyo nakakalangu agad na tumungo sa mesa, nagpanggap na natutulog. Inilahad sa kanyang isip na wag nitong sabihing ito'y hindi niya binigyan ng chance sa bilasan na raw nito, ito ay gumawa na ng move.
Hinugot ni Zhao Shu ang suot niyang hairpin, inilahad sa kanyang isip na ang kanyang identity ay na-expose na nangangahulugang siya rin ay mawawalan na ng value sa kanyang adoptive father. Sa ngayon ang tanging paraan na lang upang ma-redeem niya ang kanyang sarili, ay isang bagay. Siya'y nagsimulang humakbang sa parehong sandali, ay mayroong maririnig na notification mula sa downfall system. Host, National Downfall System ay nakumpleto na at siya na si Downey, ay magpapatuloy sa pagsisilbi sa host gaya ng lagi. Ano sambit ni Tuoye? Ano ang system upgrade na ito? Makukumpleto niya na ang kanyang misyon at makakabalik, ang upgrade nitong ito ay wala ng silbi pa. Muling nagsalita si Downey umano'y upang gawing mas malinaw ang mission goals ng host, ang upgrade na ito ay magdadagdag ng National PowerPoint System. Ang system na ito ay binubuo ng political, economic, military, cultural at iba pang mga indicators ng national strength ng Chen, upang magtamo ng national power points. Hanggat may baba lang ng host ang national power points sa 0, ang misyon ng pagpapabagsak sa bansa ay ituturing na nakumpleto. At by the way, sa kasalukuyan, ang initial power points ay nasa 1,000. Teka lang, sambit ni Tuoye sa kanyang isip. So ang ibig ba nitong sabihin kahit na siya pa ay mamatay ngayon hanggat ang national power points ay hindi naki-clear, ang kanyang misyon ay ituturing na failure? Sumagot si Downey na sa kasalukuyang value ng host kahit na ito pa ay mamatay, ang mga points ay hindi maki-clear. Naalarma si Tuoye nang mapansing nasa likod niya na si Zhao Shu. Sinabihan si Downey na kung gano'n naman pala bakit hindi nito agad sinabi sa kanya ng mas maaga, at isa pa, bakit ba ganito kawalang saysay ang buhay niya? Kasabay ng tinatangkang pag-atake ay inilahad ni Zhao Shu na malamang na siya ay tinitest lang uli ng Majesty. Gayunpaman sa ngayon siya'y wala ng iba pang way out, ang tanging magagawa niya na lang ay ang sumugal. Subalit sa hindi inaasahan ang kanyang binabalak ay nagawang mapigilan ni Tuoye isang bagay, na labis na ikinabigla ni Zhao Shu. Sure enough, sambit niya sa kanyang isip, sa muli siya ay nalinlang na naman ang acting skills ng Majesty. Shit, sambit ni Tuoye sa kanyang isip, iyon daw ay kamuntikan na, siya ay muntik nang mamatay rito nang walang saysay. Kung mawala si Zhao Shu, siya raw ay mayroon pa ring natitirang tsansa. Ang kailangan niya lang gawin ay ang saksakin ito. Gayunpaman sa sumunod na sandali, siya ay nawalan ng balanse. Sambit ni Tuoye sa kanyang isip, para sa isang warrior na ang martial prowess value ay nasa 44 lang, Miss Zhao Shu ang siya'y subukan nitong patayin pagkatapos na pamalya sa tower dive, hindi raw ba't ito ay medyo overconfident naman? Sa puntong ito ay nasa kamay na ni Tuoye ang hairpin. Zhao Shu, lahad niya ito raw ay napaka-eager na gawang matrigger, ng ilang katagalang na nagmula sa kanya. Idinugtong na ang isang qualified na spy ay hindi ganito nagbe-behave. Hindi maiwasang maluha ni Zhao Shu. Ang assassination ay pamalya. Siya raw ba ay mamamatay na rito? Sa labis na takot na wala sa sarili si Zhao Shu, nandilim ang paningin, nagsimulang mag-hallucinate. Napatanong kung nasaan siya. Hindi raw ba't dapat siya ay nasa tabi ng Majesty. Bigla niyang narinig ang boses ni Prime Minister Zhao, nagtatanong kung naisagawa na ba nito ang task na itinalaga niya rito. Pautal na tugon ni Zhao Shu, adoptive father, umano'y patungkol doon. Subalit siya ay pinutol ni Prime Minister Zhao. Tumugon na kung ang kahit na ganito kaliit na bagay ay hindi nito kayang gawin, siya na adoptive father nito ay kailangan itong parusahan. Napahiyaw sa takot si Zhao Shu. Sambit ni Tuoye, ito raw ba ay binabangungot? Lahad ni Zhao Shu, Your Majesty, siya raw ba ay hindi nito papatayin? Tumugon si Tuoye na sinabi niya na, ito ay isa lamang laro. Kung kaya hindi lang sa ito ay hindi niya papatayin, siya rin ay magpapanggap na siya'y walang alam at hahayaan itong mag-abot ng mensahe. After all, iyon ay ang siyang nagpapa-interesting sa laro, tama raw ba? Sa papel ay nagsimulang iwas-iwas ang brush na ngayoy balot na ng tinta. Halimbawa na lang ngayon, lahad niya, siya ay magda-draft ng napaka-interesting na Imperial Decree. Habang pinagmamasdan ay napasabi si Zhao Shu na ipinapakita na naman ng Majesty ang ganitong uri ng nakakakilabot na ekspresyon. Malamang na ito raw ay naghahanda ng kumilos laban sa kanyang adoptive father. Gayunpaman, taliwas sa kanyang inaakala, sa kanyang isip ay napamura si Tuoye sapagkat siya pala ay nahihirapang magsulat gamit ang brush. Nagpakawala ng malakas na exhale. Sambit ni Zhao Shu sa kanyang isip, ito ba ay tapos ng magsulat? Iyon daw ay napakabilis. Gayunpaman, sa parehong pagkakataon ay bigla na lang bumaling patungo sa kanya si Tuoye, nagtatanong kung siya ba'y maaari nitong matulungang magsulat. Nabigla si Zhao Shu sa kanyang narinig na patanong, kung papaano nauwi sa ganito.
Hindi tugon niya, hindi niya raw alam kung ano ang decree na gustong e-draft ng Majesty. Sumagot si Tu Ye na isulat lang nito na ang lahat ng mga descendants ng Tu family kalakip na si Tu Su ay huhabaran ng apelyidong Tu, at edi-demote bilang mga commoners. Ang bagay na ito'y hindi maintindihan ni Zhao Shu, bakit i-abolish ng Majesty ang sarili nitong mga kamag-anak. Your Majesty, lahad niya, siya raw ba ay maaaring magtanong bakit siya na isa lamang servant, ang gusto nitong mag-draft ng ganitong uri ng decree para rito. Hehengisi ni Tu Ye inilahad sa kanyang isip na tinanong niya na ang system noon. Ang pagpapahina sa impluensya ng Tu family ay ang pinakasimpleng paraan sa pag-deduct ng mga points. Ang pag-demote sa mga descendants ng Tu family patungo sa pagiging commoner ay makakapagbawas ng malaking bilang ng points. Bukod pa dun ito rin ay makakatulong sa kanya na magmukhang ruthless na tyrant sa mata ng mga tao. Ang bagay na ito ay napaka-perfect. Umano'y siya na nakaisip ng paraang ito ay talagang napaka-outstanding sa mundo ng mga tyrants. Bumaling kay Zhao Shu, nagtanong kung bakit ito nagtatanong. Agad na napayuko si Zhao Shu, humingi ng tawad, siya raw ay naging napakadaldal lang. Well, lahad ni Tu Ye, syempre ginagawa niya ang bagay na ito upang i-increase ang difficulty ng laro sa decree na ito hindi lang sa siya ay magiging lonely man na walang suporta ng sariling pamilya, papasanin din ang reputasyon bilang isang walang awang tyrant. Ito ay ang siyang ipapadraft niya sa decree. Ano, ihahatid din ba nito ang magandang balitang ito sa adoptive father nito? Tiyak na iyon ay matutuwa, hindi raw ba? Well, ituring na lang daw nito ang impormasyong ito bilang kanyang regalo para rito. Ano, sambit ni Zhao Shu sa kanyang isip, regalo para sa kanya, siya raw ay hindi pa nakakatanggap ng regalo magmula pagkabata. Wag mo akong biguin, dugtong ni Tu Ye sa kanyang isip. Inilahad ni Zhao Shu sa kanyang isip na kahit na alam niya nang siya'y nililinlang lang ng Majesty, bakit siya ay nakakaramdam pa rin ng tuwa. Ang eksena ay lumipat sa residence ni Prime Minister Zhao kung saan sa pinto, ay kumakatok si Zhao Shu. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay nagtanong si Prime Minister Zhao kung bakit ngayon lang ito sa loob, ay sinabi ni Zhao Shu na siya ay tumungo rito sa pagkakataong ito upang maghatid ng mahalagang impormasyon. Umano'y ang Majesty Tu Ye, ay nagdecree na ang lahat ng mga royals ng Tu family ay edi-demote sa pagiging mga commoners. Ganito ang naging reaksyon ng dalawang ministro sa kanilang narinig. Oldly sambit ni Prime Minister Zhao ang intensyon nito na mag-establish ng bagong emperador mula sa mga descendants ng Tu family. Umano'y napakalinaw, na sila ay tina-target ng brat na iyon. Nagtanong si Prime Minister Li kung papaano nito nakuha ang ganito kahalagang impormasyon. Nagtanong, kung ito ba ay reliable. Ay pag-aalangang tugon ni Zhao Shu, siya raw kasi ang personal na nag-draft sa decree na ito alinsunod sa utos ng Majesty. Ganito ang naging reaksyon ni Prime Minister Zhao sa kanyang narinig. Sa sumunod na segundo'y kumonekta ang sampal sa pisngi ni Zhao Shu. You bastard, sigaw ng ministro, nagtanong kung nilik ba nito ang kanilang mga sekreto. Father, maluha-luhang tugon ni Zhao Shu, hindi niya raw nilik, subalit sumigaw lang si Prime Minister Zhao na wag itong umarte-arte rito. Hindi raw ba't gusto nitong gamitin ang brat na iyon upang i-deal siya, dahil kung hindi, papaanong nangyaring ito mismo ay ang siyang ipapadraft nun sa decree. Sa kanyang balikat ay naglapat ng kamay si Prime Minister Li. Mr. Zhao, pakiusap, ito raw ay kumalma. Kung talagang nilik ni Shu ang impormasyon, papaano naman ba nila malalaman ngayon ang patungkol sa decree? Umano'y napakalinaw na ito ay scheme ni Tu Ye upang magdulot ng sigalot at hadlangan sila sa pag-e-establish ng bagong prince. Sa puntong ito ay mukhang naka-realize na si Prime Minister Zhao Shu ito raw ay inakusahan niya agad. Hindi naman siya nito sisisihin, hindi raw ba? Sumagot si Zhao Shu na siya ay hindi magtatangka. Oldly baling ni Prime Minister Zhao, lumalabas na mukhang ang plano nito sa pag-establish ng bagong prinsipe ay pamalya, kaya magmula ngayon, mas maiging sa kanyang plano na ito makinig. Titipunin niya ang lahat ng mga courtier upang ipahiya ang brat na iyon sa kauna-unahan ng court session. Ipapaalam nila doon, kung sino ang mayroong hawak ng kontrol sa korte. Mr. Zhao, tugon ni Prime Minister Li, sa tingin niya raw ang plano nito ay dugtong niya sa kanyang isip. Si Zhao Zuo ay hindi isang taong mayroong kakayahang gumawa ng mga malalaking desisyon, kaya mas mainam kung siya ay muling mag-isip ng plano. Ang eksena ay lumipat sa quarters ni Tu Ye. Sa kanyang isip ay inilahad na ang decree ay handa na, kailangan niya na lang maghintay ng tamang pagkakataon upang i-anunsyo, subalit ito ay malayo pa rin sa tuluyang pag-clear sa lahat ng mga points. Nag-isip siya kung ano ang susunod na gagawin, hanggang sa mayroon siyang naalala.
Tamalahad niya sa kasaysayan ng isang tyrant na nagdulot ng pagbagsak ng isang bansa bukod sa pinagkakatiwalaang traidor na mga ministro ay isinasawalang bahala rin ng mga state affairs puwersahan o nang aagaw ng mga kababaihan mula sa madla, at nagre-recruit ng mga concubine sa lahat ng dako. Ganon umano'y ganoon ang dapat niyang gawin ang katawan ng yumaong emperador ay ni hindi pa lumalamig kaya kapag siya ay mag-decree upang kunin ang puwersahan ang mga babaeng kamag-anak ng mga courtier upang magsilbi sa palasyo, tiyak na ang mga iyon ay manlalamig. Sa ganitong paraan hindi lang sa siya ay mababawasan ng malaking bilang ng points siya rin ay makaka-benefit siya ay isang genius, no wonder na siya ay nakaisip ng ganito ka-brilliant na scheme. Ang eunuch ay agad niyang inutusang tawagin si Zhao Zhou at Li Tianyuan papuntahin ang mga iyon sa kanyang study ngayon din, ay oo tugon ng eunuch. Ilang sandali pa'y makikita ang pag-akyat ng dalawang ministro sa hagdan pagpasok sa loob sila ay bukas palad na tinanggap ni Tuye ang mga ito raw ay maupo, at isiping ito ay ang kanilang sariling tahanan. Hasambit ni Prime Minister Zhao, habang si Prime Minister Li naman ay nagpasalamat. Emperor sambit ni Prime Minister Zhao pagkaupo ngayong ito raw ay nag-ascend na sa trono hindi raw ba't dapat na familiarize nito ang sarili nito, sa affairs ng mga courtier sa korte bukas. Dugtong niya sa kanyang isip siya raw ay tutungo mamaya sa Zhao faction upang i-discuss sa mga courtier na nandoon ang patungkol sa magiging kaganapan sa korte, tiyak na silang lahat ay magkakasundo. Hasambit naman ni Tuye sa kanyang isip hindi raw ba't ang diligent governance ay isang bonus, kung kaya magiging katangahan na tumungo sa korte pagkatapos pa lang na mag-ascend. Well tugon niya kay Prime Minister Zhao ang pag-hold ng court ay hassle siya ay kulang sa experience, bilang bagong kinoronahang emperador. Well anyway ang mga ito naman daw ay pinagkakatiwalaan niya, kaya ang mga ito na muna ang siyang mga siwa sa korte. Indeed sambit ni Prime Minister Li sa kanyang isip talagang ni-reject ng Majesty ang request ni Zhao Zuo na mag-hold ng korte hindi lang sa nahulaan nitong ito'y gustong i-suppress ni Zhao Zuo sa korte binding up din ito ang rason na pagtitiwala sa kanila upang maging irrefutable sa madaling salita, ang mababaw na schemes ni Zhao Zuo ay walang silbi sa harap ng Majesty. Siyempre walang alam si Prime Minister Li na walang oras si Tuye na tumungo sa korte sapagkat sa ngayon ang nasa isip niya lang, ay ang patungkol sa kanyang planong pag-recruit ng mga concubines nang siya'y mabilis na makapagbawas ng points. Ubo niya sa ngayon ay wag na muna nilang pag-usapan ang patungkol sa korte ang rason kung bakit ipinatawag niya ang mga ito rito, ay upang i-discuss ang patungkol sa isang bagay. Well ngayong siya raw ay nag-ascend na sa trono medyo nakakahiya raw na tanging si Zhao Shu lang ang nasa kanyang harem kung kaya, siya ay nakapagpas siyang mag-gather ng mga magagandang mga babae at i-expand ang kanyang harem. Na-caught off guard si Prime Minister Zhao sa kanyang narinig sapagkat umano'y ang katawan ng yumaong emperador ay ni hindi pa lumalamig yet ang isang ito ang iniisip na ay ang ibabang parte ng katawan nito, kailanman ay hindi pa siya nakaka-encounter ng taong ganito kawalang hiya. Ano sambit naman ni Prime Minister Li sa kanyang isip sila ay ipinatawag nito upang i-discuss lang ang isang bagay na walang anumang kinalaman sa state affairs, ano ang meron sa harem recruitment na ito. Right lahad ni Tuye ang bagay na ito ay kailangang maisagawa ng mabilis, sabay dugtong sa kanyang isip na kailangan niyang maklear ang kanyang national PowerPoint sa lalong madaling panahon. Ang dalaway na tameme sa loob ng ilang segundo ilang sandali pa ay sinabi ni Prime Minister Zhao na sinusuportahan niya ang idea ng Majesty na mag-gather ng mga beauties sa lahat ng panig ng mundo subalit ang ito'y maisagawa ng madalian, siya ay pinutol ni Tuye. Naiintindihan niya raw na ang mabilisang pag-gather ng mga beauties sa lahat ng panig ng mundo ay imposible, kung kaya sa capital na muna sila magsimulang maghanap. Ano sambit ni Prime Minister Zhao sa kanyang isip talaga raw bang necessary na maging ganito ito ka-impatiently Tianyuan ito raw ay wag mamisled sa pretext ng brat na ito na pag-gather ng mga beauties kaka-mention lang nito sa capital, malamang na iyon ang focus. Sinabi ni Tuye na mayroon na siyang naisip na pinaka-time-saving at effortless na paraan sila ay magsimula sa pagpili mula sa mga babaeng kamag-anak ng mga ministro ng korte, ganito ang naging reaksyon ni Prime Minister Li sa kanyang narinig. Ilang sandali pa ay lumabas na ang dalawa kasabay ng paghakbang pababa ay inilahad ni Prime Minister Zhao na ini-ignore ng Tuye na iyon ang state affairs mas binigyang importansya ang pag-expand sa kanyang harem, ito ay ang ritmo ng isang tunay na tyrant. Idinugtong na subalit ang brat na iyon ay naghuhukay lang ng sarili niyang libingan, which is makakapag-save sa kanila ng effort.
Biglang huminto si Prime Minister Lee, sinigawan si Prime Minister Zhao na tumigil na kapag ito raw ay nagpatuloy pa sa pag-underestimate sa majesty ng ganito, ang kapalaran lang na naghihintay para sa kanila ay ang pagka-execute ng kanilang buong angkan. Nabigla si Prime Minister Zhao, tinakpan ni Prime Minister Lee ang kanyang bibig, nang ma-realize ang ibig sabihin ng mga katagang na bitawan niya. Siya'y agad na humingi ng tawad, siya raw ay nawala sa kanyang composure ngayon lang, subalit ang masasabi niya lang, ang kinikilos ng majesty ay parte lang ng tusono na strategy. Strategy, pagtataka ni Prime Minister Zhao, hindi niya raw ito naiintindihan. Nilinaw ni Prime Minister Lee na ang plano nitong iyon ay ipahiya sa korte ay binasag noon ng ganun-ganun lang, nagpapakita lang na alam na noon ang kanilang intensyon sa loob at labas. Sumagot si Prime Minister Zhao na ngunit kakaplano lang nila sa bagay na iyon at sila'y ipinatawag na noon agad, kaya walang anumang tsansa na ang plano nila ay na-leak. Sinabi ni Prime Minister Lee na ito ay nagpapakita lang na na-anticipate na noon in advance, which is mas kakilakilabot. Hindi lang yun, bukod sa hindi pag-hold ng korte, gusto rin nung i-expand ang kanyang harem. Ang series of action na ito kung titingnan ay marahil pagpapakasa sa at misleading, subalit naka-aim sa kanila, bumubuo ng cohesive na chain of strategies. Cohesive na train of strategies, pagtataka ni Prime Minister Zhao, nagtanong kung ano ang ibig sabihin nun. Sumagot si Prime Minister Lee na iyon ay mayroong confidence na hindi mag-hold ng korte dahil sa iyon ay naniniwala, na maaari pa rin makontrol ang state affairs kahit na ang bagay na iyon ay hindi niya naisagawa. Sa pamamagitan ng pagkuha sa mga babaeng kamag-anak ng mga courtier patungo sa kanyang harem, direkta nung makukuha ang panig ng mga courtier sa pamamagitan ng marriage, at magpapawalang bisa sa kanilang impluwensya sa korte. Then kung ganun, tugon ni Prime Minister Zhao, kung ganun ano ang dapat nilang gawin? Ano pa ba, tugon ni Prime Minister Lee, sa ngayon iyon na ay ang emperador, kaya naturally, gusto nung i-expand ang two bloodline at ang kanyang harem. Thus sila bilang mga subject nun, natural lang na i-satisfy nila ang kagustuhan nun. Lumipas ang ilang araw, ang eksena ay dumatal sa side hall ng palasyo. Your Majesty, report ni Prime Minister Lee, alinsunod sa utos nito, na-demote na nila ang lahat ng mga descendants ng Tu clan sa pagiging commoner. Maliban na lang sa eldest prince na si Tusu, sapagkat iyon ay naka-estasyon sa labas, kaya malamang na ang decree ay hindi pa nakakaabot doon. Well, tugon ni Tuye, iyon ay hindi na mahalaga pa, saka na lang nila pag-usapan ang patungkol sa bagay na ito. Sabay tanong, kung kamusta na ang patungkol sa seleksyon ng kanyang harem. Tugon ni Prime Minister Lee, hindi raw nila binigo ang command nito, subalit dahil sa limitadong oras nagkaroon ng kaunting problema, kung kaya pakiusap sila ay patawarin ito. Nagbigay ng signal si Prime Minister Lee sa pamamagitan ng pagpalagpak ang mga ito raw ay lumabas, at hayaang makita ng majesty. Ganito ang naging reaksyon ni Tuye nang makita ang paglitaw ng magagandang mga babae. Ito pautal na sambit niya sa kanyang isip, ito raw ay paraiso. Ang mga babae ay nagpaabot ng pagbatit paggalang. Ubo ni Tuye, ang mga ito raw ay maaari nang tumayo. Lordly lapit ni Tuye sa lahat ng mga concubines na ni-recruit nito sa pagkakataong ito, mayroon bang mga mahilig? Sumagot si Prime Minister Lee na hindi niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng majesty. Hasambit ni Tuye sa kanyang isip, si Li Tianyuan ay nagpapanggap na inosente. Kahit na hindi pa nito narinig ang katagang mahilig noon, ito pa rin ay isang lalaki, kaya papaano magiging posibleng siya'y hindi nito naiintindihan? Sa kanyang isip ay napatanong si Prime Minister Lee kung si Tuye ba ay nagiging suspicious. Idinugtong na karamihan sa mga concubines na dinala niya rito sa palasyo sa pagkakataong ito ay nagmula sa mga maimpluwensya na noble families, which is kung titingnan sa labas ay reasonable at hindi magkakaroon ng anumang isyu maliban sa dalawa. Ang tinutukoy niya ay ang dalawang babaeng ito na nagngangalang Fan Taoshu at Zhuge Xia. Mahigit sa isang dekada na ang nakararaan sa kasagsagan ng paghahari ni Emperador Chen ng Great Chen Dynasty. Ang dalawang prominenteng pamilya na Fan at Zhuge family ay na-offend ang yumaong emperador, na nagdulot ng pagka-wipe out ng kanilang pamilya. Nakaramdam ng biglaang impulse, pasekreto niyang iniligtas ang dalawang dalagang ito sa kasagsagan ng execution. Sa nagdaang mahigit sa isang dekada ay itinago niya ang identity ng mga ito't pinalaki sa kanyang tabi sa hindi inaasahan. Ang dalawang ito ay parehong namana ang talent ng kani-kanilang mga predecessor, at naging importanteng mga pawns sa kanyang mga kamay.
Isang eksena ang nag-flashback kung saan tinawag ni Prime Minister Lee ang dalawa sa pangalang Anzu at Ansha, inilahad na ang Chen Emperor na si Tu Chenjun na nag-exterminate sa buong pamilya ng mga ito, ay pumanaw na. Ganito ang naging reaksyon ng dalawa sa balitang kanilang narinig. Idinugtong ni Prime Minister Lee na ngunit ang mga ito ay hindi nakapaghiganti ng personal, ang mga ito ba ay mayroong sama ng loob. Sa ngayon ay mayroong oportunidad upang bumagsak ang Tu family sa kamay ng mga ito, gayunpaman, ang risk ay napakataas. Ang bagong emperador na si Tu Ye ay hindi lang tuso, mahalay din at malupit, higit na mas terrifying kaysa sa kay Emperador Tu Chenjun. Maaaring sabihing ito ay isang life-threatening situation. Sumigaw si Anzu na siya ay nakahandang mamatay ng 1,000 beses makapaghiganti lang, habang sinabi naman ni Ansha na siya ay matagal nang nakahandang isakripisyo ang kanyang sarili. Hihingisi ni Prime Minister Lee ito raw ay isang perpektong oportunidad upang ilagay ang dalawang ito sa tabi ni Tu Ye sa ilalim ng guise na pagpili ng mga concubines guaranteed, na walang sino mang magsususpecha. Gayunpaman, nang mapansing ang atensyon ni Tu Ye ay spesipikong natuon sa dalawa, ay nagduda si Prime Minister Lee na patanong, kung napansin ba nito. Ang hindi niya alam sa kasalukuyan ay ibinigay pala ng downfall system kay Tu Ye ang impormasyon at data ng dalawa. Una ay si Ansha na ang tunay na identity ay Zhuge Xia. Inilahad ni Downey na ito ay ang granddaughter ng prominenteng scholar na si Zhuge Tiangang, sa kasagsagan ng paghahari ni Emperador Chenjun. Ito ay ang bukod tanging survivor ng Zhuge family pagkatapos na ipa-eliminate ni Emperador Chenjun. Inadopt ni Li Tianyuan, binabalak na mag-approach sa host upang maghiganti at wasakin ang bansa. Ang isa naman ay si Anzu. Ang tunay na identity ay Fan Taozo, granddaughter ng mayamang merchant na si Fan Shoyan sa kasagsagan ng paghahari ni Emperador Chenjun. Ito ay ang bukod tanging survivor ng Fan family pagkatapos na ipa-eliminate ni Emperador Chenjun. Inadopt ni Li Tianyuan, binabalak na mag-approach sa host upang maghiganti at wasakin ang bansa. So sambit ni Tu Ye sa kanyang isip kasabay ng pagbaling patungo kay Prime Minister Lee. So ang dalawang misi na ito ay binabalak na itanim ni Tianyuan bilang mga undercover agents, ito raw ay napakainam. Ang mga snake-like at scorpion-like beauty na ito na magdudulot ng gulo sa harem ay standard configuration ng isang tyrant, na maglilid sa pagkawasak ng bansa. Lumapit sa dalawa ang mga ito raw ay pawang katangi-tangi, nagtanong kung ano ang pangalan ng mga ito. Ang isa ay nagpakilala bilang Anzu habang ang isa naman ay nagpakilala bilang Ansha. Miss Ansha, lapit ni Tu Ye, mukhang ito raw ay medyo nininervyos. No, sambit ni Prime Minister Lee sa kanyang pagkabahala. Si Ansha ay introvert at sa ilalim ng imposing aura na mayroon si Tu Ye, maaaring ma-reveal nito ang kanyang sarili. Kasabay ng paglapat ng kamay sa baba ay sinabi ni Tu Ye na wag itong matakot dahil actually, siya naman ay napaka-approachable. Sa puntong ito ay hindi na kinaya ni Ansha ang hiyaan siya, pagtataka naman ni Tu Ye. Ang identity ni Zhuge Xia ay unknown sa iba at hindi pa nare-record sa hidden attributes ng system. Sa state ng emotional tension ang ito ay hawakan ng isang opposite sex sa sensitibong area kalakip at hindi limitado sa baba, ay magdudulot upang ito ay himatayin sa hiya. Ganito ang naging reaksyon ng dalawa nang bigla na lang mahimatay si Ansha. No, sambit naman ni Prime Minister Lee sa kanyang isip. Sambit ni Tu Ye sa kanyang isip, ito raw sana ay isang eksena ng pabor upang makuha niya si Prime Minister Lee, subalit hindi niya ini-expect na ang tolerance ng babaeng ito ay ganito kababa, sinira nito ang performance. Ngayon tuloy malamang na matatakot na si Li Tianyuan na ma-reveal ang identity ng babaeng ito at tiyak, na ito ay maghahanap ng excuse upang palitan ito. Kasabay ng pagluhod ay inilahad ni Prime Minister Lee na siya ay naging pabaya sa kanyang duty na kapag sagawa ng improper selection na nagdulot upang ang babaeng ito ay mag-behave ng improper sa harap mismo ng Majesty, deserve niya rong mamatay, ididispatcha niya raw ang babaeng ito ngayon din. Gayunpaman siya ay pinigilan ni Tu Ye. Iyon daw ay hindi na kailangan idinugtong sa kanyang isip na ang tanging plano na lang sa ngayon, ay ang piliting ipagpatuloy ang palabas. Kasabay ng pagkarga kay Ansha ay inilahad ni Tu Ye kay Prime Minister Lee na gusto niya ang mga ganitong tipo na hindi makaresist sa kahit na kaunting panunukso. Lord Lee, ang mga babaeng pinili nito ay talagang bumihag sa kanyang puso. Sambit naman ni Anshu sa kanyang isip, ang tyrant na ito ay talagang isang pervert.
Salamat Your Majesty, salamat Your Majesty, paulit-ulit na sambit ni Prime Minister Lee kasabay ng pagpahid sa kanyang pawis. Sinabi ni Tuye na ito ay decided na mamayang gabi, si Ansha ay ang siyang magsisilbi sa kanyang kama. Tyrant, sambit ni Anzu sa kanyang isip ang bagay na ito ay pagbabayaran nito, nang biglang matuon ang atensyon ni Tuye patungo sa kanya. Napatanong sa kanyang isip kung bakit ito tumitingin sa kanya nang mayroong ganitong dissatisfaction, hindi raw ba kaya? Tinanong niya si Anzu kung gusto rin ba nitong magsilbi sa kanyang kama. Then kung ganun dugtong ni Tuye kung ganun sila raw ay maglaro ng 3-person landlords mamayang gabi, ganito ang naging reaksyon ni Anzu sa kanyang narinig. Ang eksena ay lumipat sa quarters ng emperador kung saan ang dalawa ay nasa kama na ni Tuye. Sa kanyang isip ay inilahad na sa lahat ng mga beauties na narito sa palasyo, talagang ang dalawang young ladies na ito ay ang pinaka-outstanding. Si Anzu ay bumuling patungo kay Tuye, mapapansing nagkamalay na si Ansha. Sa kanyang isip ay inilahad ni Tuye na ipinapakita ng system na ang dalawang ito ay nag-approach sa kanya upang wasakin ang bansa, which is isang bagay na maaari niyang mainam na magamit. After all, ang mga ito ay sekretong kinupkup ni Li Tianyuan at espesyal na ipinadala sa kanya, kaya malamang na ang mga ito ay mayroong extraordinary qualities. Sayang lang at ang idini-display ng system ay tanging mga basic information at ability index lang, kaya hindi siya sigurado kung ano ang special abilities na mayroon ang mga ito, na makakatulong sa kanya sa pagwasak sa bansa. Napatanong si Anzu kung ano ba kaya ang iniisip ng tyrant na ito. Napakalinaw na sila ay persigido ng isakripisyo ang kanilang mga sarili. Sila'y nakahanda ng hamakin ito gamit ang iba't ibang uri ng paraan, nakahanda ng puwersahin itong mag-submit sa kalupitan nito. Subalit ngayon ang ito'y tumayo lang ng ganito nang walang ginagawa, ay tila mas nakakatakot pa. Oo, tama, nung sila ay ipinadala ni Lord Lee rito, sila ay pinaalalahanan nun. Nag-flashback ang isang eksena kung saan sinabi ni Prime Minister Lee sa dalawa na hindi na kailangang mag-alala pa ang mga ito patungkol sa kanilang mga identity sapagkat siya ay nakapaghanda na ng perpektong disguise para sa mga ito, upang matiyak na hindi nun matutuklasan ang background ng mga ito. Gayunpaman ang Tuye na iyon ay tuso sa kabila ng pagiging malibog nun, iyon ay hindi madaling masway ng beauty. Isa pa ay ibinigay na ni Zhao Zuo doon si Zhao Shu, which is hindi lang alay ng mga ito, subalit isa ring competitor. Kung gustong makuha ng mga ito ang tiwala ni Tuye, kailangang ang mga ito ay magpakita ng extra value, beyond sa beauty lang. Gayunpaman siya ay naniniwalang alam naman na ng mga ito kung papaano i-demonstrate ang additional value ng mga ito, hindi raw ba? Balik sa kasalukuyan, nagtanong si Tuye kung ano ang iniisip ng mga ito, upang ang isip ay maligaw ng ganito. Idinugtong na gusto niya lang magtanong ang mga ito ba ay mayroong anumang special talents o skills, gaya ng inaasahan sambit ng dalawa sa kanilang isip. Sinabi ni Ansha na siya ay skilled sa panghuhula, stargazing, handwriting analysis, talisman, feng shui, health preservation at alchemy. Si Ansha ay nagpatuloy. Sambit ni Tuye sa kanyang isip, ito na ba ang strength ng anak ng isang great alchemist at scholar? Sa nahihiyang paraan, ay idinugtong ni Ansha na siya rin ay mayroong skills pagdating sa kama. Sambit ni Anzu sa kanyang isip, sa temperament na mayroon ito, hawakan nga lang ay nahihimatay na, ay nang ahas pa talaga na mag-claim na mayroong bedroom skills. Si Tuye ay bumaling kay Anzu, nagtanong kung paano naman ba ito. Sa kanyang isip ay inilahad ni Anzu na base sa ekspresyon ng tyrant na ito, mukhang ito ay hindi satisfied sa ibinigay na sagot ni Ansha. Though siya ay nagmula sa isang merchant family, siya ay na-involve na sa iba't ibang uri ng business dealings magmula pagkabata, sa pagsama sa kanyang grandpa. Thus ang ma-expose sa ganoong uri ng environment hindi lang sa siya ay skilled pagdating sa financial calculations, siya rin ay skilled pagdating sa pag-intindi sa human nature. Gayunpaman ang experiences ng kanyang grandpa, ay nagturo sa kanya na ang pagtataglay ng dalawang skills na ito ay magdudulot upang ikaw ay madali lang na pagsuspetsahan ng mga nasa kapangyarihan. Ang premise ng paghihiganti ay self-preservation, marahil kailangan mong showcase ang iyong value, kailangan mo ring i-presenta ang iyong sarili bilang harmless. Thus dahil nga rito'y sinabi niya kay Tuye na siya ay isang hamak lamang na mahinang babae, siya ay walang anumang special talents o skills. Idinugtong na bagaman siya ay nagmula sa isang noble family, ang kanyang mga magulang ay parehong patay na, kaya ang tanging bagay lang na ma-o-offer niya rito, ay ang matinding yaman na naipasa sa kanya ng kanyang pamilya.
Sa kanyang isip ay idinugtong ni Anzu, na ano pa ba ang mas mainam na imahe kaysa sa isang mayamang dalagang walang anumang pamilya. Sambit ni Tuye sa kanyang isip wala ng mga magulang subalit mayaman pa rin ito raw ba ay ang alternate universe version ni Batman? Gayunpaman kung iisipin mo ng mabuti, ang mga ito ay talagang maaaring makakontribute sa kanyang binabalak na pagwasak sa bansa. Tumugon kay Anzu na bilang leader ng nasyon, papaano naman daw ba mangyayaring siya ay magiging interested sa yaman nito? On the contrary dugtong ni Tuye Miss Anzu, ito raw ba ay willing na i-manage ang National Treasury para sa kanya? Ganito ang initial reaction ni Anzu sa kanyang narinig subalit, bigla na lang naging ganito nang mayroong mapagtanto. Hehengisi ni Tuye inilahad sa kanyang isip na si Fan Taoxiu ay nagmula sa isang profit-oriented merchant family adept pagdating sa embezzlement at financial fraud kaya ang pagsaid sa laman ng National Treasury at pagdudulot ng economic collapse, ay maaari niyang maipagkatiwala rito. Para naman kay Zhu Gesha na nagmula sa pamilya ng mga scholar historically, ang mga tyrants ay palaging mayroong pagkahilig sa mga taong obsessed sa pagko-cultivate ng immortality. Inilahad kay Ansha na since ito ay napaka-talented, ito ay i-appoint niya bilang female national teacher at bukod pa dun ito rin ay itatalaga niya bilang tagapang-asiwa sa Royal Hospital at responsable sa kanyang longevity, sa pamamagitan ng alchemy. Nagulantang si Ansha sa kanyang narinig idinugtong ni Tuye sa kanyang isip, na ipagkakatiwala niya rito ang task sa pagdeplit sa kanyang katawan. Oo tama siya nga raw pala muntik niya nang makalimutan ang isang napakahalagang bagay since si Miss Sha ay isa na ngayong female national teacher kapag ka siya ay nakita nito sa hinaharap ay isuot nito ang Daoist robe nito idinugtong sa kanyang isip na ang cosplay ay great, nang ilabot si Ansha. Sa kanyang isip ay idinugtong ni Tuye na since magko-cosplay na rin lang mas maiging mag-all out na, ang pagkakaroon ng cosplay party sa loob ng harem ay maaaring hindi na rin masamang idea. Pagsapit ng gabi sa study room ng Zhao Mansion sa loob, ay makikitang mayroong kung anong isinusulat si Prime Minister Zhao. Inilahad na kapag ang brat na Tuye na iyon ay tumangging tanggapin ang Imperial Edict na ito, then siya na ang personal na aasikaso. Ang isang Jade Imperial Seal hanggat ang Lord lang na ito ay willing, napakadali lang na ma-replicate. Idinugtong sa kanyang isip na though si Tuso ay skilled pagdating sa pag-lead ng mga hukbo iyon ay hindi ganoon ka-bright, kaya iyon ay bulag niyang mapapasunod. Kahit na ang royal decree pa ay mag-utos na kitilin nun ang kanyang sarili, iyon ay magko-comply ng walang tanong-tanong. Hanggat si Tuso lang ay ma-eliminate wala nang magiging reinforcement pa si Tuye, at iyon ay mapapasailalim na sa kanyang awa. Sa sumunod na sandali ay mayroong kumatok, na agad namang binigyang pahintulot ni Prime Minister Zhao na pumasok. Humakbang patungo sa loob ang isang partikular na individual na mapag-aalamang si Zhao Xin, general ng Zhao Zuo family. Sir bungad nito kasabay ng pagluhod, pakiusap ito raw ay magbigay ng orders. Sinabi ni Prime Minister Zhao na bilasan nitong tumungo sa Lintong City ng Northern County, upang i-deliver ang Imperial Decree na ito sa commander ng Northern Garrison na si Tu Su. Binigyang diin na kailangang masaksihan mismo ng sarili nitong mga mata ang pag-commit ng suicide ni Tu Su at dalhin sa kanya pabalik ang ulo, gusto niyang ipadala bilang regalo sa Majesty. Yes sir tugon ni Commander Zhao gayunpaman sa bandang bubong ay makikita ang isang spy mayroong ikinabot na nirol yung papel sa paa ng isang ibon inilahad sa kanyang isip, na kailangan niyang ma-inform agad si Lord Xiao. Ang itim na ibon ay naglakbay sa ilalim ng liwanag ng buwan at ang eksena, ay lumipat sa isang gubat. Sa daan ay makikita ang pagmarcha ng grupo ni General Zhao sa sanga ng isang dambuhalang puno, ay makikita ang nag-aabang na ilang individual. Kasabay ng signal ay nagbigay ng command ang leader na maghanda sa kamalasang palad ang kanyang paang itinuon ay nadulas na naging dahilan naman, upang siya ay mahulog. Sinabi ng isa na ang passive na bad luck ability ni Lord Xiao ay na-trigger na naman tugon ng isa, siya raw ay nasanay na patungkol sa bagay na ito ngayon. Sa pasigaw na paraan ay nagtanong si Miss Xiao kung ano pa ang tinatayo-tayo ng mga ito, ang mga ito raw ay kumilos na. Sa daan ay mayroong kung anong napansin si General Zhao dahilan naman upang siya ay agad na huminto gayunpaman ang kanyang mga kasamahan ay tumuloy ang paa ng kanilang mga kabayo'y natalisod sa lubod na nakaharang at sa kanilang pagbagsak, ay sunod-sunod na mga pagsabog ang dumatal.
Nagawang makaligtas ng isa subalit sa kanyang pagtayo, ay bigla na lang may kung anong tumama sa kanya. Sa puntong ito'y nagsitalo na ang mga individual na nang abang tumalon patungo kay General Zhao, naghagis ng mga kunay. Ito naman ay nagawang ma-deflect ni General Zhao. Inilahad ng isa na sinabi ni Lord Xiao na wag nilang hayaang mayroong kahit na isang makatakas, pigilan ng isang ito. Sumigaw si General Zhao na ang pangahas naman ng hamak lamang na mga rebelde na i-intercept ang Imperial Edict ang dalawang individual, ay agad niyang inatake. Nabigla si General Zhao nang mapansin ang isang pakpak kasabay ng paglipad nito patungo sa buwan ay maririnig ang isang boses na nagsasabing talagang ito ay walang kaalam-alam. Hindi raw ba mapag-aalaman na ang boses ay nagmula kay Miss Xiao na sa kasalukuyan ay nasa likod na ni General Zhao, tumututok ng patalim sa leeg. Inilahad ni Miss Xiao na ang decree na nag-uutos na mag-commit ng suicide si Prince Tu Su ay in-issue ng despotic ruler na iyon, sumabat ang isang kasamahan ni Miss Xiao. Lord Xiao, lahad nito since ito ay decree mismo ng emperador hindi raw ba't ang ginagawa nilang ito ay medyo kalabisan naman, biglang inihagis ni Miss Xiao ang patalim sa kanyang pagmumukha. Inilahad na ilang araw pa lang ng kapayapaan, nakalimutan na nito ang orihinal na layunin ng kanilang Coon Guard. Kung saan mayroong liwanag ay mayroong anino, tanging malalakas lang ang mayroong kakayahang magpaangat sa mga mahihina. Sila na mga Coon Guard ay nag-ooperate sa kadiliman, upang protektahan ang dating emperador na si Emperador Chenjun. Maaari silang umasta ng marahas at gumamit ng madudugong paraan, subalit wag nilang kalilimutan ang kanilang katapatan sa dating emperador. In-appoint ng dating emperador bilang Crown Prince si Tu Su, kaya ngayong ang dating emperador ay pumanaw na tungkulin nilang tuparin ang kahilingan nun, at suportahan si Tu Su. Subalit ngayon ay hindi lang sa inagaw ng Tuye na iyon ang trono, gusto pa nung saktan ang Crown Prince. Kasabay ng pagdurog sa hawak niyang decree ay idinugtong na kung ganun ang Tuye na iyon, ay ang kalaban na kailangang lipulin ng Coon Guard. Nagbigay ng utos si Miss Xiao na linisin ng maayos ang lugar na ito, wag hayaang mayroong mag-leak na anumang impormasyon, o tugon ng isang guard. Si Crown Prince Tu Su ay malayo sa Northern Territories, dugtong pa ni Miss Xiao, kaya kahit na iyon pa ay mag-rush pabalik sa capital ng walang tigil aabutin ng at least 4 na araw, at sa 4 na araw na ito ay walang dapat na mapansin si Tuye na abnormalidad patungkol sa Imperial Decree. Subalit bago yun, iyon ay kailangan niya munang patayin ng personal. Tuye, sambit niyang mariin, sa kabilang dako ay napahatching si Tuye. Napatanong kung sinong beauty naman ba kaya ang nag-iisip patungkol sa kanya ngayon, at makalipas ang 5 araw, ang eksena ay dumatal sa residence ni Prime Minister Zhao. Ang full na Zhao Zi na yun sambit ng ministro sa kanyang isip, magli-5 araw na, subalit wala pa ring anumang balita mula doon. Sa parehong sandali ay dumating si Prime Minister Li. Lord Zhao bungad nito, nagtanong kung ano ang hinihintay nito. Agad na tumugon nang wala si Prime Minister Zhao, nagtanong kung ano ang ginagawa nito rito ng ganito ka-late. Sinabi ni Prime Minister Li na siya ay narito upang maghatid kay Mr. Zhao ng ilang magandang balita, at ilang masamang balita. Nabigla si Prime Minister Zhao sa huling pariralang kanyang narinig, na patanong, kung anong posibleng masamang balita naman ba kaya ang mayroon. Nag-imit ng kaunting ngisi si Prime Minister Li, then tumugon na ang plano nitong pag-forge ng Imperial Decree upang patayin si Tu Su ay pamalya, isang bagay naman na ikinagimbal ni Prime Minister Zhao. Ikaw pautal, na sambit niya sabay dakma sa kwelyo ni Prime Minister Li, ito raw ay nagsasalita ng nonsense. Mr. Zhao, tugon ni Prime Minister Li sabay waksi, sila raw ay nasa parehong panig, kaya hindi na kailangang ito pa ay maging denial. Si Zhao Xin ay in-intercept sa outskirts ng syudad 5 araw na ang nakararaan, at ang may kagagawan, ay ang leader ng Coon Guard na si Xiao. Ano Coon Guard, sambit ni Prime Minister Zhao sa patanong na tono, ang shadow unit na nasa ilalim ng kontrol ng dating emperador. Papaanong ang mga iyon siya ay pinutol ni Prime Minister Li. Inilahad na sa ngayon isantabi na muna nila ang patungkol sa bagay na iyon. Mr. Zhao, pakinggan muna nito ang ibang parte ng balita. Although pinatay ni Xiao si Zhao Xin, inaakala nun na ang Imperial Decree ay in-issue ni Tuye, kaya ang next target nun ay si Tuye. Good to go ni Prime Minister Zhao, kung ganun iyon daw ay isang relief, nang siya'y biglang mayroong napagtanto.
Teka lang, sambit niya, ang Kun Guard ay palaging nag-o-operate independently, kaya papaano nito natuklasan ang patungkol sa top secret na bagay na ito? Mr. Zhao, tugon ni Prime Minister Li, siya ay mayroong sariling mga paraan, kaya hindi na nito kailangang mag-alala pa patungkol doon. Sa pagkakataong ito ay sinuwerte, sapagkat ang nangyari ay isang blessing in disguise. Maaari nilang magamit ang oportunidad na ito upang basagin ang balanse sa pagitan ng Majesty at ni Tusu. Sa araw na ito, ang Majesty ay magdadaos ng banquet sa Chenyuan Hall, kasama ang maraming mga tao. Kung kaya kapag gustong kumilos ni Xiao laban sa Majesty, mamayang gabi ang best chance, kung kaya naman siya ay nagsagawa na ng ilang arrangements, upang mag-relax ang pagbabantay ng mga palace guards mamayang gabi. Ngayon, sa pangunguna ng leader ng Kun Guard, kahit na ang binabalak na assassination pa ay pamaalya, kay Tusu pa rin mabubantay ng sisi sa pagtatangkang regicide. Nang walang moral high ground, kahit na iyon pa ay nagko-command ng malaking army, iyon ay hindi na magiging kasing formidable pa ng dati. Nicely played, Old Li. Lahad ni Prime Minister Zhao papatayin si Tu Ye habang frame si Tusu, ito raw ay napakatuso. Gayunpaman, tugon ni Prime Minister Li, yung sinabi niya ay ang siya lamang best scenario, ang final result ay nakadepende pa rin sa tadhana. Isang bagay naman na ikinabigla ni Prime Minister Zhao, nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Ano sa tingin daw ba nito maaaring magkaroon ng problema ang planong ito? Tumugon lang si Prime Minister Li na siya ay pumarito lang upang i-inform si Lord Zhao, kaya pakiusap siya ay excuse na muna nito sa ngayon. Mula doon ay lumabas na si Prime Minister Li. Inilahad sa kanyang isip na ang tanging unpredictable factor lang sa plano na ito, ay ang Majesty mismo. Logically, kinasusuklaman ni Anzu at Ansha si Tu Ye hanggang buto, kaya mamayang gabi sa Chenyuan Hall, ay isisiz ng mga iyon ang oportunidad upang atakehin ang Majesty sa gitna ng kaguluhan. Subalit kahit na sila pa ay clever at agile, talaga bang mauutakan nila ang Majesty? Hay, siya raw ay umaasang siya ay nagiging paranoid lang. Sa sandaling ito sa Chenyuan Hall, ang pinakahihintay ni Tu Ye na harem cosplay party, ay sa wakas nagsimula na. Hey sister, sambit ng isang babae, ito raw ay napakaganda sa gabing ito. Oh stop it, tugon ng isa, siya raw ay hindi may kukumpara rito. Sister, sambit naman ng isang nasa harap, ito raw ay napaka-radiant sa gabing ito, tiyak na ito ay ang siyang pipiliin ng Majesty na makakasama sa kama sa gabing ito. Tumugon ang isa pa, na ito ay masyadong modest. Bago pa man magsimula ang lahat ng mga babaeng narito ay naging pawn na sa power struggle ng mga noble family. Sila ay nag-aagawan ng pabor, para sa harem. Bungkos ng mga cheap na mga seductress, sambit ng isa sa kanyang isip, ang mga ito raw ay hindi magkakaroon ng tsansa. Umaasa na makuha ang atensyon ng Majesty gamit ang coquettish looks na ito. Ang mga ito raw ay mga naive, tiyak na mamaya, ay siya ay ang pipiliin ng Majesty. Damit, sambit naman ni Miss Xiao sa kanyang isip, kasabay ng paghakbang. Ang damit na ito ay lubhang napaka-revealing, masyado niyang namiskalkala ang lahat. Ang mahilig na ruler na ito ay talagang walang hiya, dugtong niya pa, ang lahat ng mga costume ay walang limits. Gayunpaman, ano raw ba ang meron sa mga taong ito na narito? Napakalinaw na ang mga ito ay walang anumang martial arts skills, yet ang mga ito ay nag-a-unleash ng nakakakilabot na aura. Ang harem ng pervert na ruler na ito ay talagang katakot-takot. Girl, pabulong na sambit ng isang babae, tingnan daw nito ang isang iyon nagdadamit sa mapanuksong paraan. Tumugon ang isa na ito'y hindi niya pa nakikita noon, hindi raw ba kaya na ito ay isang palace maid na nabaliw sa pag-aambisyon. Hoy, sambit ni Miss Xiao sa kanyang isip, ang mga ito raw ay naririnig niya. Little sister, tawag sa kanya ng isa pa, ang outfit daw nito ay napaka-creative, subalit sa harem ang power at background ay ang siyang higit na mahalaga. Ito'y hindi matutulungan ng idea lamang. Nagpigil ng tawa ang babaeng katabi niya. Kumulo ang dugo ni Miss Xiao sa kanyang narinig, subalit pinigilan niya ang kanyang sarili. Patience, sambit niya sa kanyang isip, ang main task ay ang siyang pinakamahalaga, hindi sila maaaring mang-target ng iba. Sa sumunod na segundo ay maririnig ang anunsyo ng pagdating ng Majesty, dahilan naman upang agad na mapalingon si Miss Xiao. Makikita ang pagpasok ni Tu Ye, kasama si Anzu at Ansha. Hello everyone, bati ni Tu Ye sabay flying kiss, mahal niya raw ang lahat ng mga ito. Naging dahilan naman upang mapatili ang mga babae. Your Majesty, sigaw ng isa, gusto niya na rong magkaanak dito. Ha, sambit ni Tu Ye ng matuon ng paningin kay Miss Xiao, maririnig ang boses ni Downey. Tunay na pangalan Xiao, dating leader ng Kun Guard, sa ilalim ng kontrol ng yumaong emperador.
Skilled pagdating sa infiltration, theft at assassination, sa kasalukuyan ay loyal sa dating Crown Prince na si Tu Su, nagbabalak na i-assassinate si Tuye upang suportahan si Tu Su sa pag-ascend sa trono. Sa kanyang isip ay napatanong si Miss Xiao kung ito na ba ang titig ng isang mahilig na ruler. Ano siya raw ba ay napansin nito humugot ng patalim sa tagiliran. Mahilig na ruler, katapusan na raw nito. Your Majesty, sigaw niya kasabay ng pagsugod, harapin daw nito ang kanyang kamatayan. How dare you, sigaw ni Anzu at Ansha. Ang pangahas naman daw nitong magbitaw ng ganito ka-treasonous na kataga sa harap ng Majesty. Sa kanilang isip ay napatanong, kung ito ba ay ang essence ng cosplay banquet. Nag-flash ang isang eksena 5 araw na ang nakararaan kung saan, inanunsyo ni Tuye sa mga anak na babae ng mga courtier ang patungkol sa binabalak niyang pagdaos sa cosplay harem banquet. Your Majesty, sabat ng isa, siya raw ay ignorant, nagtanong kung ano ang cosplay banquet na ito. Ipinaliwanag ni Tuye na ang cosplay ay patungkol sa pagro-roleplay, ang kailangan lang gawin ng mga ito ay ang pagsusuot ng iba't ibang magagandang costume, mag-play ng iba't ibang role ng magkasama, at mag-aliw kasama niya. Nagkatinginan ang dalawa at ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan kung saan napasabi ang mga ito na so ang essence pala ng cosplay banquet ay nasa aliw at excitement ng pagro-roleplay at kaya nila nasabi ang bagay na ito ay dahil sa ginawang pagsugod ni Miss Xiao. Gayunpaman ang hindi nila alam, sa puntong ito'y talagang binabalak na patayin ni Miss Xiao si Tuye. Ang isa ay nakaramdam ng inggit. Ang Little Vixen na ito raw ay nagro-roleplay bilang assassin. Ang role na ito ay madaling nakakapukaw sa desire for conquest ng mga kalalakihan, umano'y ang babaeng ito ay talagang napaka-cunning. Gayunpaman dugtong niya pa since alam niya kung ano ang binabalak nitong gawin, ito'y hindi niya hahayaang magtagumpay. Kasabay ng pagsugod kay Miss Xiao ay isinigaw kay Tuye, na siya na ang bahala sa assassin na ito para rito. Sa kasamaang palad ay nagawang mahawakan ni Miss Xiao ang kanyang kamay, siya'y ibinalibag. Sa kanyang isip ay napatanong si Miss Xiao kung ang babaeng ito ba ay baliw. Napakalinaw na ito'y walang anumang cultivation. Ito raw ba ang ibig sabihin ng sinasabi ng mga itong role-playing? Sa sumunod na sandali ay sumugod patungo kay Miss Xiao ang iba pang mga babae, hindi raw nila mahahayaang nakawin ng Little Vixen na ito ang palabas. Umano'y ang subukan nitong attract ang atensyon ng Majesty sa ganito kabaluktot na paraan. Alam daw ba ng babaeng ito ang lugar nito? Pilit sinusubukang umangat sa rank nang wala ang kanilang consent, ito raw ay nangangarap. Ang mga babae nagpatuloy sa pagdumog kay Miss Xiao. Sumigaw ang isa na sila ay narito upang protektahan ang Majesty, hulihin ang assassin at wag hayaang makalapit. Umano'y kung gusto nitong patayin ang Majesty, kailangan muna nitong humakbang sa kanyang patay na katawan. Ang bulok na ruler na ito, sambit ni Miss Xiao sa kanyang isip, talagang ito raw ay napakalazwa at lupit. Napatanong kung bakit ang mga concubines na ito ay nakahandang i-risk ang kanilang buhay maprotektahan lang ang basurang ito. Ano ba ang meron sa bulok na basurang ito? Gayunpaman lahad niya since ang bagay na ito ay choice ng mga ito, siya ay hindi magpapakita ng awa. Si Tuye ay nabahala. Ang mga ito ay hindi maaaring mamatay, sapagkat ang harem na ito ng kanyang mga concubines ay vital human resources upang ma-ensure ang kanyang play bilang isang debauched ruler at makumpleto ang kanyang misyon sa pagwasak sa bansang ito. Si Miss Xiao ay agad niyang pinigilan. Dahilan naman, upang huminto si Miss Xiao. Sambit niya sa kanyang isip, imbes na samantalahin ang oportunidad upang makatakas ang basurang ito ay nagsasalita upang pigilan siya, ito raw ay medyo matapang. Ang mga babae ay na-touch sa ginawa ni Tuye. Sambit naman ni Miss Xiao, nagtanong kung ito ba'y nakahandang mamatay para sa mga ito. Sinabi ng isang babae na ayos lang sa kanyang mamatay hanggat siya lang ay makapag-iwan ng marka sa puso ng Majesty. Dumugtong si Miss Xiao na hanggat mati-trade niya lang ang buhay nito sa buhay ng iba, siya'y nakahandang pumatay lang ng iilan. Hindi sambit ni Tuye sa kanyang isip, sa ngayon siya'y hindi pa maaaring mamatay dahil kailangan niya munang ma-fulfill ang misyon bago tuluyang mag-deplete ang kanyang national power points dahil kung hindi, ang misyon na pagwasak sa bansang ito ay papalya. Patawad, tugon niya kay Miss Xiao, subalit umano'y hindi pa ito ang tamang oras upang siya ay mamatay gaya ng inaasahan. Sabat ni Miss Xiao, ang binitawan nito kanina'y hamak lamang na katagang walang laman. Gayunpaman lahad ni Tuye sabay hakbang. Gayunpaman maaari siyang bumaba at ibigay kay Tu Su ang trono bilang kompromiso sapagkat ang sadya lang naman ng binabalak na pag-assassinate nito sa kanya ay upang ipalit si Tu Su sa trono. Tama raw ba? Tinawag sa pangalan si Miss Xiao.
Ano sambit ni Miss Xiao sa kanyang pagkabigla so alam na raw pala nito ang lahat ng patungkol sa kanyang identity at pakay so ano, ito raw ba ay isang trap? Tinanong niya si Tuye kung ano ang sadya nito ano ang layunin nito, nag-imit ng kaunting ngisi si Tuye. Well exhale niya sila raw ay maging honest na, siya'y tapos ng magpanggap. Layunin ba kamo dugtong niya kasabay ng pag-upo well actually iyon ay ang maging tamad, at incompetent na ruler. Ano ba ang trono kung ikukumpara sa harem ng mga magagandang kababaihan siya ay kulang sa ability sa pamamahala at siya'y walang anumang pagnanais na maging emperador, kaya mas mainam kung ang trono'y ibigay niya na lang sa taong mayroong kakayahan. Sa parehong sandali mula sa bracelet, ay maririnig ang boses ni Downey. Ang behavior ng host ay nag-trigger sa Chen Xiao rebirth event lahat nito, isang sudden nation-destroying event. Sa wakas sambit ni Tuye sa kanyang isip ang kanyang ginawang pagsugal ay nagbunga originally ang gusto niya lang ay ang magkaroon ng malaking harem subalit hindi niya inaasahan, na ito ay direktang mag-trigger ng isang nation-destroying event. Kung 1,000 ang ibabawas malamang na ang kanyang national power points ay nag-reset na sa 0 sa kanyang isip naman ay napatanong si Miss Xiao kung talaga bang mayroong sino man sa mundong ito na walang pake sa kapangyarihan, malamang na ito raw ay isa na namang trick ng pervert na ruler na ito siya'y hindi maaaring magpaloko. Di bale sambit niya kay Tuye totoo man o hindi kailangan pa rin itong bitawan ang trono para kay Tusu ito ay kanyang papatayin, at hahayaang mag-ascend si Tusu. Sambit ni Tuye sa kanyang isip bakit ba siya'y gusto pa rin itong patayin umano'y kung ganon, kailangan niyang mas patindihin pa ang kanyang persuasion efforts. Inilahad kay Miss Xiao na ang pagpatay sa kanya ngayon ay dudungis lang sa pangalan ni Tusu magiging isang king killer kapag ka nagkaganon kahit na iyon pa ay maging emperador hindi rin magiging legitimate sabay diin, na ang lahat ng ginagawa niya ngayon ay para lang din naman sa kapakanan ng kanyang minamahal na Crown Prince brother. Ganito ang naging reaksyon ni Miss Xiao sa kanyang narinig na alala ang isang nakaraang pangyayari, kung saan siya ay ipinatawag ng dating emperador. Xiao tanong ng emperador nung na-establish niya ang Chen Dynasty at napacify ang Northern Chaos sa tingin nito, siya ba ay naging mabuting emperador? Your Majesty tugon ni Miss Xiao sa literary at military talent na mayroon ito at decisive actions, ito ay maaari nang mapabilang sa mga wise monarch throughout the ages. Sa kasamaang palad dugtong ng emperador sa kasamaang palad ang kanyang mga paraan ay suitable lang sa pag-conquer sa Chen Dynasty na paparating, perhaps na ang isang emperador na katulad niya ay hindi nakakailanganin. Hindi Your Majesty sabat ni Miss Xiao ang Chen Dynasty ay palaging mangangailangan ng emperador na katulad nito subalit siya ay natigilan, nang muling magsalita si Emperador Chenjun. Hindi lahat nito alam niya rong ang kanyang oras ay maiksi na lang subalit para sa Chen Dynasty, maaaring ito'y hindi masamang bagay. Ang tanging hangad niya lang na ang magiging successor hindi man kasing talented niya o kahit natamad pa at pabaya ayos lang hanggat ito ay tolerant at peaceful, hindi eager sa quick success at instant benefits. Inilahad ni Miss Xiao na nung sandaling iyon naturally ang inakala niyang successor na tinutukoy ng emperador ay si Prince Tusu subalit ngayon ang mga traits na iyon na nabanggit noon ng emperador, hindi ba't iyon ay align sa mga traits ni Tuye? Gayunpaman sa sumunod na sandali ay ganising ni Miss Xiao ang kanyang sarili no way sambit niya si Crown Prince Tusu ay ang lehitimong eldest son ng yumaong emperador at ang siyang legal heir ng Chen Dynasty, kaya papaanong mangyayaring siya ay masway-sway sa ilang mga katagalang na nagmula kay Tuye. Sa ngayon ang kailangan lang munang gawin ay ang kontrolin ito at dalhin kay Prince Tusu, sa gumawa ng mga plano. Kung ganun lahad niya kay Tuye sa malakas na boses kung ganun kailangang ito ay tumungo sa Lintong City partikular sa Northern County upang kumpletuhin ang abdication ceremony, ibigay kay Prince Tusu ang trono ng personal. Great sambit ni Tuye sa kanyang isip hanggat makita niya lang si Tusu at makumpleto ang abdication ceremony gayunpaman, si Ansha ay bigla na lang nakialam. Ano sambit niya kay Miss Xiao gusto nitong kunin bilang hostage ang Majesty nakalimutan na raw ba nito ang patungkol sa talisman na nasa kanyang kamay, naglabas ng isa pang talisman si Ansha. Sambit ni Miss Xiao sa kanyang isip ito raw ay masyado niyang na-underestimate ito raw pala ay mayroong skilled na practitioner ng talisman sa tabi nito siya ay naging napaka-naive, so ang abdication speech raw pala nito kanina ay isa lamang kasinungalingan.
Umano'y ang mahilig na ruler na ito ay talagang dalubhasa sa paglalaro sa puso ng mga tao gayunpaman ang hindi niya alam sa mismong sandaling ito, maging si Tuye ay naguguluhan din sa nangyayari. Mula sa likod ay naglapat ng kamay si Anzu sa kanyang balikat. Your Majesty, rest assured ito raw ay walang dapat na ipag-alala, ang talisman skills ni Ansha ay formidable. Ang combat power na mayroon ito sa tansya niya ay 50-50 laban sa assassin na iyon sa proteksyon ni Ansha. Ang assassin na iyon ay hindi magkakaroon ng anumang tsansa sa Majesty. Ano sambit ni Tuye at sino naman daw ba ang nag-utos sa babaeng iyon na protektahan siya? Umano'y hindi na kailangang gawin pa ng mga ito ang mga unnecessary na bagay na ito. Sa kanyang isip ay inilahad ni Anzu, na mukhang tama lang ang ginawa niyang pagpa-intervene kay Ansha ngayon lang gayunpaman sa pagmumukha ni Tuye, ay mababakas na ang bagay na ito'y hindi niya nagustuhan. Ang eksena ay nag-flashback isang gabi bago ipinadala ni Prime Minister Lee si Anzu at Ansha sa palasyo. Ito ay ang naging follow-up conversation nila. Nagtanong si Prime Minister Lee kung alam ba ng mga ito kung ano ang misyon ng mga ito pagkatapos na makapasok sa palasyo at maging malapit kay Tuye. Tumugon si Ansha na alam niya, iyon ay ang isis ang oportunidad na patayin ang mahilig na ruler na iyon upang ipaghiganti ang kanilang mga pamilya. Hahatugon ni Prime Minister Lee ang mahilig na ruler na si Tuye, well ang pag-slaughter sa pamilya ng mga ito ay hindi isang bagay na mareresolbo sa pamamagitan lang ng pagpatay kay Tuye, hindi raw ba? Ang ultimate task ng mga ito ay ang maghatid ng destruction sa Chen Dynasty na itinatag ni Chen Jun kung kaya sa ngayon, kailangang siguraduhin muna ng mga ito na si Tuye ay mananatiling buhay. Nabigla ang dalawa sa kanilang narinig. Originally dugtong ni Prime Minister Lee sa lahat ng mga prinsipe, lumilitaw na si Tuye ay ang siyang pinaka-incompetent at foolish. Kung kaya iyon ay tinulungan niya noon na maka-ascend sa trono habang si Tusu naman ay pinalid niya ng hukbo sa labas, binabalak na baguhin ang dinastiya sa ilalim ng pamumuno ni Tuye. So sabat ni Anzu, so gusto nitong sila'y maging concubine ni Tuye bilang hakbang sa pagwasak sa mismong Chen Dynasty. Anzu, sabat ni Prime Minister Lee, talagang ito raw ay napakatalas na gawa nitong makita agad ang kanyang intensyon gayunpaman ang nakita lang nito, ay ang kanyang initial na plano. Subalit pagkatapos na mag-ascend ni Tuye sa trono ang kinikilos nun ay bigla na lamang nagkaroon ng kung anong pagbabago. Ang dating incompetence at foolishness nun ay tila isa lang palang disguise, na nagdulot upang maging mas mahirap para sa kanya na maunawaan ang taong iyon. Kung kaya ang dalawang ito ay ang siyang kailangang pumalit sa kanyang lugar, obserbahan ng maigi ang taong iyon, hanapan ng kahinaan. Sa kanyang isip ay inilahad ni Anzu na ito palang ang kauna-unahang pagkakataon na makita niya ang ganitong ekspresyon sa pagmumukha ni Mr. Lee. Ano ito raw ba ay natatakot, o ito ay excited? Anzu, dugtong ni Prime Minister Lee, noon pa man ito'y napakatalino na kaya natitiyak niyang ito'y madali lang na makaka-adapt sa sitwasyon. Sa tabi nun Ansha, ito naman ay proficient pagdating sa mga talisman at alchemy, malakas pagdating sa combat, subalit simple-minded. Gayunpaman mayroong isang bagay na kailangang tandaan ng mga ito, iyon ay hindi maaaring hayaan ng mga itong makatayo sa tabi ni Tusu, sumagot ang dalawa na naiintindihan nila. Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan kung saan napasabi si Anzu sa kanyang isip na lumalabas na mukhang hindi na misjudge ni Mr. Lee ang lahat, ang incompetence at foolishness ni Tuye ay isa lamang disguise. Sa sandaling ito ay makikitang naglalaban na si Miss Xiao at Ansha. Idinugtong ni Anzu na sa pagkakataong ito inimbita nito ang kanyang harem sa strange na cosplay banquet na ito precisely upang magkaroon ng contact sa leader ng Kun Guard at makipag-unite kay Tusu upang i-deal si Lord Lee sa kasamaang palad. Ang plano nito ay na-anticipate na ni Lord Lee. Ang dalawang naglalabay sinigawan ni Tuye na tumigil, sabay pakawala ng hilaw ng ngisi at pagkatapos, ay bumaling patungo kay Anzu. Si Anzu naman ay agad na nagbaling ng tingin, siya raw ay nadala siya'y kamuntikan ng mahuli. Sa kanyang isip naman ay napasabi si Tuye na muntik niya nang makalimutan, na si Anzu at Ansha ay parehong nasa ilalim ng kontrol ni Prime Minister Lee. Siya ay gustong gamitin ni Lord Lee bilang puppet kaya tiyak na siya'y pipigilan ng mga ito sa pag-abdicate kay Tusu sa trono. Kailangan niyang makontrol ang actions ni Ansha upang matrigger ang Chinkao Rebirth, isang emergency event. Sa muli ay maririnig ang boses ni Downey. Inilahad na mayroong military commander na mayroong significant force sa labas. Ang host ay threatened na puwersahang mag-abdicate sa commander. Kapag ang abdication ay naging successful, ang event ay maituturing na nakumpleto at ang host ay mababawasan ng 1,000 national power points.
Ganito ang naging reaksyon ni Tuye sa kanyang narinig, mayroong naisip na idea right sambit niya sa kanyang isip, papaano naman daw ba mangyayaring makakalimutan niya ang patungkol sa weakness ni Ansha. Si Ansha ay agad niyang nilapitan in-extend ang kamay patungo sa baywang, muntik niya na rong makalimutan na kapag ka ito ay hinahawakan ng isang opposite sex sa sensitibong area nito katulad na lang ng sa baba, ito ay nahuhulog sa isang estado ng mental breakdown. Inilahad kay Ansha na bilang supreme ruler, papaano niya naman daw ba mahahayaang siya ay protektahan lang ng kanyang minamahal na concubine. Ganito ang naging reaksyon ni Ansha sa kanyang narinig at sa ginawang paglapat ng kamay ni Tuye, unti-unting nahilo. Agad na bumaling si Tuye kay Miss Xiao, sumigaw na bilasan na nito seize ang oportunidad habang mayroon pang tsansa, isang bagay naman na ikinalito ni Miss Xiao. Sa kanyang isip ay napatanong kung ano ang nangyayari, ano ito raw ba ay isa na namang trick ng tyrant na ito. Nagtanong si Tuye kung ano pa ang hinihintay nito, umano'y magiging huli na ang lahat once na dumating na ang mga guards. Well, sambit ni Miss Xiao sa kanyang isip, hindi na raw kailangang maghintay pa sa ngayon, ang kailangan niyang gawin ay hulihin na muna ang pervert na ito, at saka na pag-isipan ang mga bagay-bagay. Tama, ganyan nga sambit naman ni Tuye sa kanyang isip, umano'y sa wakas at sa sumunod ng sandali, ay nasa likod niya na si Miss Xiao tumututok ng patalim sa leeg kasabay ng pagbagsak ni Ansha. Gayunpaman, ang hindi nila alam ang second layer pala ng hidden attribute ni Zhuge-Xia o Ansha kapag ka ito ay nahulog sa estado ng mental breakdown pagkatapos na magkaroon ng contact sa isang opposite sex, ang babaeng makikita niyang humawak sa parehong opposite sex o lalaki na nagkaroon ng contact sa kanya ay ituturing niya bilang mortal niyang kalaban, maliban kay Anzu na nangangahulugan, na ang sitwasyong ito ngayon ay mas lalo lang na nag-escalate. Nang makita ang matinding enerhiya na iniimit ni Ansha ay ganito ang naging reaksyon ni Miss Xiao. Si Ansha ay bumaling patungo sa kanya, inilahad na ang pangahas naman nito, na makipag-compete sa kanya sa isang lalaki. Siya ay nagsimulang humakbang patungo kay Miss Xiao, bawat hakbang ay mararamdaman ang pagtindi ng pressure. Hinigpitan ni Miss Xiao ang pagkakahawak sa kanyang patalim habang si Ansha naman, ay nagsimulang mag-perform ng kung anong hand sign. Ito ay sinundan niya ng chant, ipinirform ang third level ng True Fire, nag-proceed sa hand sign pagkatapos, ay nagsummon ng isang fire art. Ang bagay na ito'y nagdulot upang maalarma si Miss Xiao. Sa kabilang banda si Anzu ay napangisi at sa ibang dako pa, ay ganito ang reaksyon ni Tuye. Sa muli ay maririnig ang boses ni Downy umano'y kapag ka si Xiao ay napabagsak ang Chenkao Rebirth event ay tiyak na papalya ang paningin ni Tuye ay natuon kay Miss Xiao. Bilis hiyaw niya, dali-daling tumungo kay Miss Xiao, ito raw ay tumabi, ang atakey pinakawalan na ni Ansha. Sa sumunod na panel ay makikita ang ginawang pagprotekta ni Tuye kay Miss Xiao, isang matinding pagsabog ang dumatal sa loob ng Chenyuan Hall. Paghawi ng anggulo ay makikitang naglapat ang labi ng dalawa, pagtila ng usok ay maaaninag ang ekspresyon ng pagmumukha ni Miss Xiao. Sa kanilang pagbagsak ay si Miss Xiao ang pumailalim, naging dahilan upang siya ay mawalan ng malay. Ganito ang naging reaksyon ni Anzu sa eksenang dumatal sa kumpol na usok ay makikita ang silhouette ni Tuye nakatayo, ang boses ni Downy ay muling maririnig. Inilahad na ang actions ng host ay nagled sa failure ng Chenkao Rebirth event at nag-trigger sa Qin King Circling the Pillar, isang national destruction event. Sa original history ng mundo ni Tuye, ang assassin na si Jing Ke ay nag-attempt na i-assassinate ang hari ng Qin na si Yang Xing sa main hall, subalit nagawang maiwasan ni Yang Xing, gamit ang superb na movement skills. Later si Jing Ke ay inatake ng isang supporting character, ang tanyag na physician na si Xiao. Naghagis ng medicine box si Jing Ke ay tinamaan sa ulo, siyang naging sanhi sa pagpalya ng assassination. Ang Qin King Circling the Pillar event ay nati-trigger sa ilalim ng sumusunod na kondisyon. Una, ang assassination attempt ay dumatal sa main hall. Pangalawa, ang isang third-party character na proficient sa medisina ay nasa kasagsagan ng mismong assassination. Pangatlo, ang third-party character na proficient sa medisina ay nag-take ng action laban sa assassin at since nagawang matalo ng host ang assassin ang event ay ituturing na nakumpleto. Ang host ay magtatamo ng dagdag na national power points. Kung kaya congratulations host, dugtong pa ni Downy Yu, madapakan ang gagalaiting sambit ni Tuye. Anong uri ng basurang national destruction event ito umano'y? Papaanong nangyaring ang event na ito hindi lang sa hindi nabawasan ang kanyang national power points na dagdagan pa, napakuyom ng kamay si Anzu nang maramdaman ang aurang nagmumula kay Tuye.
Ano sambit niya sa kanyang isip ang matinding aura na ito isa pa yung dalawang experts ay bumagsak subalit ito'y nanatili pa ring nakatayo hindi nagtamo ng anumang pinsala Lord Lee ngayon ay unti-unti niya na rong naiintindihan, kung bakit ganoon na lang ang ekspresyon nito noon habang binabanggit ang patungkol kay Tuye.